bawat isa. Purihin ng Panginoon. Muli ay nahalito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ng Panginoon, ang lahat, Merry Christmas po. Belated Merry Christmas at Happy New Year sa bawat isa. Witan muna po natin ang Panginoon. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa, lumalalim, di nagmamaliw, di nagwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan kung gaano man kalayo ang kanlungan sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Ang pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, nag-udyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay, para sa kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po muli sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Sa pagbangon niyo po sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa panibagong buhay, sa hangin na aming hinihinga, Panginoon, sa lakas na lagi niyo binibigay sa amin sa araw-araw. Tunay nga, O God, dapat po kayong pupurihan. At tunay rin, Panginoon, na ang inyong pag-ibig ay sadyang wagas, walang kaparis, hindi nagmamaliw, hindi nagwawakas. Hallelujah. Purihin kayo. Salamat po sa pag-ibig ninyo na lagi niyo pinaparamdam po sa amin. Sa oras na ito, inihiling ko po sa inyo, sa tulong ng inyong banal na Espiritu, inihiling ko po na samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Inihiling ko po na maintindihan namin ang lubusan ng inyong mensahe sa oras na ito. At magabayan niyo kami, Holy Spirit. Sa akin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo lamang po ako ng inyong banal na Espiritu, at ang kalooban niyo lamang po, Panginoon, ang aking mga sambi. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng live na ito, gabayan niyo rin po sila, O God, na maintindihan at maunawaan ang buong mensahe. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kayo lamang po mapapurihan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Rin ng Panginoon. God bless po.
Ay, hindi ko pala tapos. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na muli ay makapag live sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Ngayon po, nasa huling part na po tayo ng ating pag-aaral. Ang fruit of the Spirit. Yung nakaraan, yung ilang buwan na nakalipas, pag-aralan natin ng self-control, no? Ang gentleness, ang faithfulness, ang goodness, ang kindness, patience, peace, at joy. Ngayon naman, sa pinakadulo, ay ang love. Tapos din tayo ng pag-aaral na ito. Kahit hindi ganun kalalim, pero salamat sa Panginoon at nagagabayan tayo at may natututunan tayo. So, basahin po muna natin, no, ang pinaka text natin, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Purihin ng Panginoon. So, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang love. Pinakahuli. No, actually, ito yung pinakauna nakalista dito, pero inayos po, pinag-usapan natin siya simula dun sa pinakahuli, yung self-control. At ngayon naman po ay love. Ngayon, ang Greek text, no, sang pinaka-original Greek ng love dito sa tekstong ito ay agape. At halos lahat po sa atin dito, no, ay alam na alam ang word na yan, no, agape, ang Greek word na yan. Ang ibig sabihin po niyan, no, ay babanggitin ko po, ay unconcerned with self and concerned with the greatest good of another. No, hindi ka concerned sa sarili mo, kundi mas concerned ka dun sa kalagayan ng isa, yung sa kabubuti ng isa. Isa pa po, agape isn't just born out of emotions, feelings, and familiarity or attraction, but from the will as a choice. No, hindi nag-i-start ang agape love dahil sa attraction o sa feeling, no. Isa itong decision, no, ng sarili talaga. No, hindi ito nagmumula sa dahil matagal mo na siyang kausap, matagal mo na siyang kasama, no, matagal mo na siyang kakilala, o dahil mahal mo talaga siya by feelings. No, hindi. This is by will and as a choice. Hindi ito nagti-trigger, no, kapag sinabi natin na itong ganda nitong babae na ito, mamahalin ko nga ito ng unconditionally. No, it's not like that. Isa pa po, agape requires faithfulness, commitment, and sacrifice without expecting anything in return. No? So, ibig sabihin, to be exact, agape love is to love unconditionally. No? Unconditional love. At mauna natin yung naranasan sa Panginoon. No? Yung pag-ibig na ibinigay niya na walang anumang kapalit. Ang pag-ibig na unconditional love. So, yun po yung agape, at marami pang pwede pang mabanggit yan, pero alam na po natin yan lahat. Halos lahat sa atin ay alam na ang agape love. Ngayon, agape love sa Biblia ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Hindi natin yung makikita sa mundo o sa kahit kanino, kundi sa Panginoon lamang. No? Sa kanya ito nagmumula. No? At hindi ito parang katulad ng pag-ibig ng tao. Ito ay talagang parte ng kanyang character. No, sa unang Juan, 1 John chapter 4 verse 8. Buksan po natin 'yon. 1 John chapter 4 verse 8. Unang Juan chapter 4 verse 8. Sabi dito, basahin ko po sa English, sa NIV. Sabi dito, whoever does not love does not know God, because God
is love. Kung sino man, sabi nun, kung sino man ang hindi nagmamahal ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Doon yung love sa pinakadulo doon, yung ibig sabihin rin po nun sa Greek text ay agape. No? Ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, no, ay hindi nagmamahal, kung hindi tayo nagmamahal, ay hindi tayo nakakilala sa Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, ang Panginoon ang source ng agape love. Yung pag-ibig niya talaga kung titignan sa ating buhay ay hindi naman talaga hindi natin deserve ang ganung pagmamahal, no? Madalas madalas daing yan sa mga telenovela, no, na hindi ko naman deserve yung pagmamahal mo. Hindi ko sa aking mga nagawang mga nakaraan, hindi ko sa isang taong katulad ko, hindi ko deserve yung ganyang pag-ibig, no? Kaya layuan mo na lang ako. Ganun tayo, ganun yung ganun yung mga telenovela. At ganun din tayo minsan sa Panginoon, no? Kung titignan natin, no, kung kaya nagkasala tayo, no, tapos hingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero masyado tayong nag-guilty sa ating nagawa, no, at sasabihin natin, ako hindi ko deserve na lumapit sa Panginoon. O kahit hindi natin sinasabi verbally, no, subconsciously, ganun na nagiging action natin, no, na sa takot nating masaktan pa ulit ang Panginoon o magkaroon ng pagkakasala sa Panginoon, lumalayo tayo ng kusa. Kaya balik tayo doon, ng pag-ibig ng Panginoon, no, ay talagang sa ating sarili. Kung titignan sa ating sarili, ay ito ay talagang undeserving, no, pero it is gracious and sacrificial. Pero salamat sa Panginoon at pinakita pa rin sa atin yung pag-ibig, pinaramdam pa rin sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, base sa verse na ito, sinasabi doon na kung sino man ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, kailangan nating we are to love others. Kailangan nating mahalin din ang ating kapwa. Sorry po, nagalaw ko. Kailangan nating mahalin din ang ating kapwa with agape love. Pastor, akala ko ba sa Panginoon lang nanggagaling yun? Yung agape love. Na talagang siya lang ang pwedeng parang ang hirap naman nun, ang Panginoon lang ang ata ang kayang gumawa nun. Nung ito yung ikinagulat ko din. No? Nung pinag-aaralan ko to natuwa din ako. Sa Matthew chapter 22, tingnan po natin doon. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Mateo chapter 22. Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Sabi dito. Po natin babasahin ko po siya sa English. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And this is the first and greatest commandment. The second is like this, love your neighbor as yourself." Alam natin itong verse na ito, di po ba, na mahalin natin ang Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Yung love po doon, sa original Greek ay agapao. Yung agape po kasi ay noun, yung agapao ay yung verb na po siya, action word na po siya. Nakalimutan ko na yung Tagalog, pandiwa ata yun. Ang ibig sabihin, mahalin rin natin unconditionally ang Diyos. At sinasabi rin dito na mahalin natin yung ating kapwa unconditionally rin. Magpapakita rin tayo dapat ng agape love. Ang ginamit nga dun, hindi na yung noun form, yung verb na, yung pagkilos talaga, agapao. Pastor, parang imposible na naman yan. Inutos na naman yan ng Panginoon. Tingnan niyo po sa mga susunod. Meron pang isa sa Matthew chapter 5. Nakita natin yan dito. Matthew chapter 5 verse 43.
Matthew chapter 5 verse 43. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, have you heard, English naman po, have you heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Verse 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Verse 45, that you may be children of your Father in heaven. He who causes the sun to rise on the evil and good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Sabi dun, love your enemies. Yung love na binabanggit dun, yung Greek text ay agapaw ulit. Parehas lang din dun sa Matthew chapter 22. No, at sinasabi dun na love and pray. Love your enemies and pray for those who persecute you. May sabi na, siguro sinasabi na, medyo mabigat na ata yan, pastor. No? At parang mahirap ata yun. No, na yung, kung paano tayo mahalin ng Panginoon, ganun din natin mamahalin yung kapwa natin. Kung paano natin mamahalin ng Panginoon, ganun din natin mamahalin yung kapwa natin. Parang mahirap ata yun. Siguro sa iba, mahirap, pero may dahilan kaya natin dapat gawin ito. Ngayon, sinasabi din bago tayo pumunta sa dahilan kung bakit kaya natin gawin, at alam nyo na siguro yung dahilan, no? Sa unang Juan chapter 2 verse 15. Unang Juan chapter 2 verse 15. Ngayon, unting warning lang po. Sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Sabi doon, do not love the world or anything in the world. Anumang makamundong bagay, no? At pag sinabi nating makamundong bagay, automatic kasama na rin dyan yung kasalanan at ano pa mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung love na salita dyan ay agapaw ulit. Pwede rin pala yun, yung mamahalin natin yung kamunduhan unconditionally. So sinasabi dito, if anyone who loves the world, kung minamahal natin yung mundo, no? Sabi dito, love for the Father is not in them. Yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Isang sign ito kung talagang nagmamahal tayo sa Panginoon. Kung lubusan pa rin nating minamahal yung mundo o namang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mag-isip-isip na tayo, baka wala sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. O hindi talaga tayo nagmamahal sa Panginoon. Ngayon balik tayo dun sa tinutukoy ko. So sinasabi kanina na na mahalin natin ng Diyos, no? Unconditionally, at ganoon din mahalin rin natin ang ating kapwa at ang ating mga kaaway unconditionally. Ngayon, paano magiging posible ito? Di po ba natukoy natin kanina nung umpisa yung original Greek ng fruit of the spirit of love, fruit of the spirit, yung love. Dun sa original Greek, ang word na translate nun ay agape. So yung nare-receive natin yung fruit, yung bunga ng banal na espiritu nasa sa atin, no, ay agape love rin. Medyo naintindihan niyo na po ba? Ay agape love rin pala. Yun yung lumalabas rin sa atin. Yun yung rin nagbubunga sa atin galing sa espiritu. Yun yung isa sa bunga ng banal na espiritu na nasa sa atin. So it's possible talagang mahalin natin unconditionally ang Diyos at mahalin rin natin unconditionally ang kapwa natin, kahit ang mga kaaway natin. Naintindihan niyo po ba? Ngayon po ba? Hallelujah. So, posible pala talaga. Kaya pala talaga. No? Sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng mga bungang ito. It is possible, mga kapatid. So wala talaga tayong madadahilan eh.
sa Panginoon na sasabihin natin, ay, hindi ko kayang mahalin yung kaaway ko. Naku, Panginoon, ilang taon na kami hindi magkasundo niyan. Hindi ko po kaya. No. It's not a reason. Hindi ito sapat na dahilan para hindi mahalin ang kaaway. Binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng dahilan para mahalin ang kapwa natin, kahit ang mga kaaway natin. At kung sinasabi natin tayo'y Kristiyano at sa atin ang Espiritu ng Panginoon, this must show in our lives. Kailangan makita to sa ating buhay. Hallelujah. Sinasabi natin na nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Dapat makita to sa buhay natin. Hallelujah. At ang masaya pa niyan, ito yung nabanggit ko na noon, pero babanggitin ko na lang ulit ngayon. Yung sa 1 Corinthians chapter 13. Alam po natin yan. Pag sinabanggit yung 1 Corinthians chapter 13, ang tinutukoy doon na yung love is patient, love is kind, no? May kita natin lahat doon yung fruits of the Spirit. Yung iba direct, yung iba ay parang kasapi, no? Noon ng isang part ng fruit of the Spirit. Yung iba naman ay parang shadow lang ng fruit of the Spirit. Pero lahat ng iyon, no, ay nandun sa 1 Corinthians chapter 13. Kung i-define natin ang love, no, kasama ang lahat ng fruit of the Spirit doon. Ngayon, papakita ko po, iisa-isahin natin. So, magpapatalon-talon tayo sa dalawang version, yung isa NIV, yung isa ay King James version, para ginawa ko po ito para mas mapalinaw sa lahat. No, sabi dun sa NIV muna tayo. Love is patient, love is kind. Na unang-una pa lang sa NIV. Sabi doon, love is patient. Anong fruit of the Spirit yon? Patience. Love is kind. Anong fruit of the Spirit po yon? Siyempre, kindness. No? It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Sa King James Version, yung it does not dishonor others ay doth not behave unseemly. Ibig sabihin po no, ng behaving unseemly ay yung pagkilos ng hindi kaaya-aya, hindi maayos o hindi proper, or pagkilos ng inappropriate. At yung ganong at yung hindi pagkilos ng ganon, no? Yung hindi pagkilos ng unseemly or hindi pagkilos ng hindi maayos, saan sumasama yon? Sa gentleness. Sunod pa, iisa-isay pa natin. Sabi dito, babalik lang tayo sa sa NIV. It is not self-seeking. Saan papasok po 'yon? Sa goodness. Bakit? No, yung doing good to someone who does good to you, no? Ibig sabihin nun ay hindi yung paggawa ng mabuti dun sa kapwa na gumawa sa atin ng mabuti. Hindi po 'yun pure goodness. Ang pure goodness na pinakita ng Panginoon at yung bunga ng banal na Espiritu ay kahit walang ginawa sa yung mabuti yung kapwa mo, gagawa ka pa rin ng mabuti sa Kanya. Hindi ito makasarili. No? Ang pag-ibig ay hindi makasarili, and it means that kasama at pinapakita ito ang fruit of the Spirit na goodness. No? At kung hindi ka makasarili, no, nasa sa iyo yung goodness na bunga. No? Isa pa, susunod, it is not easily angered. Ito, alam natin to. Anong fruit of the Spirit kaya yun? Yung is not easily angered. Syempre, self-control. No, kapag hindi tayo basta-basta nagagalit, no? Self-control po yun. Nakikita natin dito na mayroon ding self-control. Ino pa? Susunod, it keeps no records of wrong, does not delight in evil. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Rejoices with the truth. Ano po yun? Ano yung pinapakita dyan? Joy. Yung nagagalak ka sa katotohanan. Hindi ka nagagalak dun sa kasamaan, kundi mas nagagalak ka dun sa katotohanan. Ano pa? Dalawa na lang. Sa susunod, it always protects, always trust, and always hope. Always trust and always hope. Saan natin narinig niya noon? Sa peace. Na kapag talagang
may kapayapaan ka, lubusan kang nagtitiwala sa Panginoon, no? At kapag may pag-asa, no, na kung ang pag-asa mo ay sa Panginoon, we can attain peace. No? Yung nawawalan kasi ng tiwala, kahit sabihin na sa tao na lang, sa kapwa natin. Pag nawawalan tayo ng kapayapaan doon sa kapwa natin, ibig sabihin nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Ngayon, ganun din sa Panginoon. Kung hindi tayo lubusang nagtitiwala o na umaasa sa Panginoon, hindi tayo makakaramdam ng kapayapaan. Kung talagang may kapayapaan tayo, ganun din. Nagtitiwala tayo ng lubos, no? At umaasa tayo ng lubos sa Panginoon. Sa pinakahuli, sabi doon, always trust, always hopes, and always perseveres. Faithfulness. Ang faithfulness, kahit anong mangyari, no, ay nananatili. Always perseveres. Nagpapatuloy. No, nananatiling loyal, nananatiling tagasunod ng Panginoon. So, yun, nagalaw ko na naman. Faithfulness. So, nakita niyo po yung, ano yung gusto kong puntahin dito? Yung lahat, no, ng fruit of the Spirit ay nakapaloob din sa love. Kaya siya yung pinakaunang nalista eh. Kasi pasok siya dun sa lahat ng iyon. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, hindi Panginoon, okay na sa akin yung pag-ibig pero wala akong self-control. No. Kung meron tayong pag-ibig, no, kung sinasabi natin na bunga ng Espiritu na love ay nasa sa atin at nagre-radiate at talagang pinapakita natin at pinapamuhay natin, kailangan lahat ng sumusunod ay nasa sa atin din. Amen po ba? Hallelujah. Kaya marami tayong dahilan. Ito nga, isang dahilan lang to, pero napakabigat na po. Dahilan para mahalin ng lubusan ng Panginoon, mahalin ng ating kapwa, maipamuhay natin ito, lalo ng mga Kristiyano. Amen po ba? Hallelujah. Pinakahuli, bago po tayo magtapos, hindi na ako magsasalita ng matagal at ayaw ko na rin mag-overtime ng matagal. No? Sabi dun balik tayo sa Galatians chapter 5, verse 23. Sabi dun, against such things, there is no law. Against such things, there is no law. Hayaan yung basahin ko po yung part na iyon sa iba't ibang salin para mapalinaw sa atin. Ano ba ibig sabihin nun? Against such things, there is no law. Sabi dito, so yun yung sa NIV, against such things, there is no law. Sa Amplified Version, against such things, there is no law that can bring a charge. Walang anumang batas na magbibigay ng hatol dun sa pagsunod sa fruit of the Spirit na iyon. Sa malalim na Tagalog, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Walang kautusan ang lalaban dun sa fruit of the Spirit na iyon. Isa pa sa ICB, there is no law that says that these are wrong, that these things are wrong. Walang batas na magsasabi ng lahat ng ito, yung fruit of the Spirit, ay mali. No? Sa NCV, ganun din. Sa ang salita ng Diyos, ito medyo kakaiba, pero pasok na pasok pa din. Sa ang salita ng Diyos, ang sinasabi, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Kung ganon, kung ganito, yung pamumuhay natin ay talagang pinapakita natin ng bunga ng banal na Espiritu, sabi doon, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Hallelujah. Parang ano to eh. Ano yung nung nagka-cellphone po ako, nung unang beses ako nagka-Android na cellphone. Mahilig rin ako maglaro. Napakadami ko ding dina-download na laro at mahilig akong mandaya. Mahilig akong maglagay ng cheat. Kunyari, unlimited money, ganun. Unlimited power, parang ganun. Para lang mapadali yung paglaro ko. No, kasi nga, di ba, ang hirap maglaro kapag talagang kulang ka ng resources sa iyong laro. Kaya ang ginagawa ko, dinadaya ko. Nilalagyan ko ng cheat na unlimited money o unlimited diamond o kung ano-ano pa. No. Ngayon parang kung sa pagsunod sa utos ng Panginoon,
Parang ito yung pinaka-cheat code para mapadali yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Ngayon medyo parang, ba't naman ganun yung yung paghalin tulad, no? Pero ang gusto ko lang puntahin, para mapadali yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon, no? Ipamuhay natin tong mga to. Yung fruit of the Spirit, yung bunga ng banal na Espiritu. Ipamuhay natin para mapadali yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Gusto natin na makasunod talaga sa utos ng Panginoon? Ayan, ipamuhay natin yung siyam na iyan. Na nasa sa atin na nasa sa loob na natin. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid sa pag-aaral natin ito, hindi talaga, wala tayong magiging dahilan para hindi makasunod sa utos ng Diyos. Kasi yung dahilan, yung magtutulak sa atin para makasunod sa salita ng Diyos ay nasa sa atin na rin mismo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? No, yung lagi kong sinasabi sa bandang dulo, it's already in us. We just need to manifest it with the help of the Holy Spirit. Sa tulong ng banal na Espiritu, may papamuhay at mapapakita natin ito sa ating buhay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At yun po, pag-aaral sa fruit of the Spirit. Hindi man ito ganun kalalim, pero salamat sa gabay ng Panginoon at may natututunan tayo. The fruit of the Spirit, love. Sa pamagitan yon ay mamamahal natin ang ating kapwa unconditionally, ganun din ang Panginoon. So yun po, purihin ng Panginoon, tayo po manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo aming Ama. Salamat po sa mensahe ninyo, O God. Binigay nyo sa amin, Panginoon, sa pahintulot ninyo na pag-aralan ang fruit of the spirits. Hindi man ito ganun kalalim katulad ng ibang pag-aaral. Pero inihiling namin na maunawaan namin ito ng lubos, maintindihan namin ito. Higit sa lahat, aming Ama, ipamuhay namin ito habang narito kami sa mundo. Tulungan nyo kami, Holy Spirit, sa araw-araw na maipakita namin ang mga bungang ito. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkakamali, mga kapalyahan na nagagawa namin. Pero salamat, Panginoon, dahil alam namin na pinapatawad nyo kami. Sa tuwing lalapit kami sa inyo at hingin ng tawad. Turuan nyo kami, Panginoon, na maging mamuhay ng matapat sa inyo, Panginoon. Mamuhay ng talagang kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Hiling ko po ang pagpapala, ang igawad nyo sa lahat ng nakikinig sa oras na ito at makikinig pa sa mga susunod na oras. Pagpalain nyo po sila, Panginoon. Palakasin nyo po sila, O God. Punuin nyo po sila ng inyong espiritu at mag-radiate, makita, Panginoon, sa kanilang buhay ang mga bungang ito. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa inyong salita, sa inyong mensahe. Kayo lamang po ang maitaas. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory and thanks. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Sa inyo lahat na papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Belated Merry Christmas po ulit. At Happy New Year. No? Salamat sa Panginoon at naitawid tayo ng Diyos sa taong ito. No? Ang dami nangyari, pero naging tapat ang Panginoon. Kahapon po ay yung death anniversary ng ating Pastor Paul. No? Salamat sa Panginoon. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nananalangin para sa aming pamilya. At talagang naging tapat ang Panginoon. Nakakatuwa, hindi namin inaasahan na darating po tayo sa puntong ito ng live devotion na pinasimulan ng ating Pastor Paul. No, maraming naging bunga at marami pang magiging bunga ang magiging bunga ng live devotion na ito. At naalala ko nga lang kahapon nung nag-aaral po ako para sa devotion na ito, nabanggit sa akin ni Pastor Paul minsan nung naglalakad kaming dalawa kasama ko yung isa ko pang kapatid, Slimwell. Sabi ng Pastor Paul, makabalang araw, hindi lang kayo sa FB Live, baka sa TV na rin kayo makita.
At kung lolobin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Pero mga kapatid, lagi ko pong sinasabi, i-share po natin palagi yung lahat ng morning devotion, lahat ng live ng church natin kung maaari, no? I-share po natin, no? Ako, ang pinaka-commitment ko itong morning devotion, lagi ko pong sinishare, no? Kaya para marami pa tayong maakay na kaluluwa at marami pa tayong maidala at marami pa tayong maidala na kaluluwa sa Panginoon, marami pang maligtas sa pamamagitan ng devotion na ito. Kahit sino man yung nagsasalita, i-share natin ang i-share, no? Salita ng Diyos pa rin po yun. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng nanonood sa iba't ibang lupalop ng mundo, Middle East, Asia, Europe, no, USA, no, Africa, Australia. Alam ko, buong mundo meron na rin kahit isa eh. Pero God bless po sa bawat isa. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Hanggang sa muli po. Paalam po.